kung titignan mo, titimbangin mo, ano ba ang mabigat? Okay. Sige, pagbigyan natin yung kanilang premise, yung kanilang narrative na 125 million na Oo. confidential funds kay Inday. Okay, mag-iingay ka sa 125 million na sinasabi mo na ito ay ninakaw, pero tahimik ka sa 1.3 trillion. At saka sis, ginigisa tayo sa sarili nating mga mantika. Kasi, yung ayuda na yan, kala mo kung pamigay nila, parang sa kanila galing, galing yan sa buwis ng bayan. Namin, sila ho yung pinababayaan namin mag-tackle ng topic, tapos sinususugan lang namin. So sa mga nag-aano dyan, hindi ho scripted ang aming show. Yes. And thank Pero, you to SMNI also. yeah, at syempre gusto kitang batiin dahil nga para kang wine. Sabi nga nila, habang tumatagal, lalong gumaganda. Parang ikaw Lalong lang, gumaganda ang sister natin. Alam mo sis, alam nyo mga kababayan, I think nag-usap tayo December, January na magbablog tayo, hindi talaga nagkakasalubong yung schedule. Oo, palagi. Then, alam mo naman ako, parang chikading, lumilipad-lipad, di ba? Oo nga, kung saan ka nakakarating. Oo nga eh. But anyway, Happy New Year and Happy Valentine's. Merry Christmas lahat. Valentine's, happy, ano yan? Yung And sa happy Monte. birthday, Oo PRRD. nga, ikaw din. Ikaw, Eid malapit na Mubarak. birthday. Ay, hindi, tapos na birthday mo. Tama ba? September. Ang Ay, mag-birthday September ay si Inday Sara. Okay, yan nakaabangan natin ang mga celebration. Yeah. Anyway, dahil sobrang successful yung mga events from all over the world, ha? Kayo birthday dyan, ni sa PRRD. Davao, sa Pilipinas, sa Dahig, you know, talagang back-to-back ang mga selebrasyon para sa birthday ni PRRD. Ano ba ang maikakwento mo sa ating mga palangga? Alam ko sa Davao, nandoon yung ating mga key personalities, ano, dahil 89th year anniversary ng Davao. Wow, long time. Actually, hindi ako nakapunta, sis, kasi dapat pupunta ako. Kasabay ko si Mama Bing Bonzon. Hindi lang ako nakapunta kasi yung anak ko may sakit. Uso ang sakit dito sa Philippines, no? Kasi nag-change din ng weather. Summer to, alam mo yun, lamig, init, di ba? Yeah. So, nakakatuwa naman kasi talaga, alam mo, ngayon lang tayo nakakita ng isang leader na hanggang ngayon, Diyos ko, 'di ba, parang hindi parang talagang still mahal na mamamayang Pilipino at hindi maitatanggihan ng kanilang mga kritiko ang Duterte, si PRRD. Yeah. Kahit nakakulong na, andyan pa rin. Tuloy-tuloy ang suporta na yung iba dyan, ang sinasabi, tumitigil na raw ang pagsuporta. Hindi ho. At saka dun nakakatawa sis yung mga ad hominem na batikos nila na, yung karton mo, yung karton mong presidente, yung mga ganyan, no? Alam mo, kaya dapat doon nga kayo magtaka kahit karton na lang yung kanyang nakalabas na sa labas. Correct. Mahal pa rin siya, di ba? So, saan ka nakakita ng ganyan? Actually, nagpagawa din ako ng karton ni Bangag noon, sinunog ko na nga lang. Di ba may standee ako, remember that? Yeah, May standee yeah, ako, I saw that. nagmukha akong tanga noon kay Bangag nung during the campaign. May karton din ako ni Bangag. Pero sinunog ko ng live yun kasi, you know, it's pointless, it's useless na suportahan mo ang isang Bangag. Well, gano'n naman talaga sis na sa pakikipaglaban, you know, may mga nasasabi sila kasi nga, yung iba talagang brainwashed, yung iba kulang sa kaalaman, pero hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga Pilipino all over the world. Kasi ako nakita ko yan sa Europa eh. Talagang ang mga tao, sabi ko nga, they are all, you know, okay, well off na sila doon sa ibang bansa. Pero still, yung pagmamahal nila sa bayan at pagmamahal nila sa pangalang Duterte, of course, kay Pangulo Duterte at kay Day Sara talaga, you know, nandoon talagang buhay na buhay. Kaya, hindi yan totoo, you know, yung mga sinasabi nila na parang wala nang spark ang Pangulong Duterte o the Dutertes. I don't think so. Ay, hindi sis. Kitang-kita naman natin kahit yung sinasabi rin nila na ako natatawa na lang din ako lalo na pag sinasabi, nakakulong na, hindi na makakalabas yun. Alam mo, when you watch naman all his past videos, alam niya na pwedeng mangyari to sa kanya. Pero ang kanya lang, kung hindi siya makakalabas sa sarili niyang bayan. Alam mo yung handa siyang kung ano man di ba sabi niya nga, yung mga inutusan niya mga men in uniform at kapulisan para
labanan ang pagkalat ng droga or pagbebenta ng droga sa ating bansa is magkakos ng pagkakulong niya, tatanggapin niya. Pero ang mali lang kasi doon is bakit natin siya dinala sa ibang bansa na dito, pwede naman siyang ikulong dito. Kaya talagang alam na alam mo na yung grabe ang takot. Yung sasabihin na, anong takot? Well, hindi kami takot kay PRRD. Hanggang ngayon nga, sobrang hyper-focus yung may ano na, may gera na, may crisis na. 'Di ba? Lahat ng kalaban nila sa politika na ang sinasabi, para kami sa bayan, mahal ko ang Pilipinas. Yung mga ganyan. Yes. But still, anong ginagawa nila, sis? Ang focus nila is still to pin down the Duterte. 'Di ba yan lang may pagmamahal sa bayan? Kasi kung nasusundan talaga nila ang Pangulong Duterte, sometime, I think during the campaign, di ba? Sabi ni PRRD noon, sabi niya, I do not care if I burn in hell for as long as the people I serve live in paradise. Kapopos lang natin yan kanina, ay kahapon. Di ba? So, yes, ready si PRRD sa mga sa mga consequences na ibabato sa kanya talaga. So kaya naman talagang minahal siya ng taong bayan. So so kahit ano pang mga batikos nila, well, yung mga yan sis, maingay lang. Maingay lang or hindi nila alam yung mga pinagsasabi nila kasi alam nyo ang mga Pilipinos, lalo ngayon sa situation, no? Sa oil crisis daw, na wala naman talagang oil crisis so far. Dahil sabi nga, di ba nga, we have like 59 days na available stocks. Pero ginagawa nila, oil crisis para kumita itong mga malalaking negosyo sa oil. But ganun pa man, kung titingnan mo, yung situation ngayon, natin dyan, nagmamahal ang presyo ng bilihin, nagtitake advantage yung mga negosyante. Dapat nga nagigising na sila dito Kasi eto yung bangag yung presidente. Ganito siya mag-handle ng crisis. Yeah, I think sis, gising naman na ang tao. Kasi as you can see, here in the Philippines, even when I go to the groceries, I go to the palengke, they're complaining already. Diba? Kasi una sa lahat, kitang-kita mo naman sis, yung they cannot deny it anymore. The fact na tumataas ang dolyar, ang US dollar to peso, walang investors, bagsak ang Philippine Stock Exchange, it says a lot, no? Talagang, yun dun mo makikita. No matter how hard they deny it, yung mga negosyante, malalaking negosyante, alam na alam nila kung ano yung nangyayari sa mga negosyo nila. Sa stocks is almost 50% ang bagsak ng lahat. Ayala, if I'm not mistaken almost 50% na ang bagsak ng stock natin. So, hindi na maganda for our country. Una, dahil sila rin may kasalanan alam mo, na sa sobrang focus nila na banatan si VP Inday Sara Duterte, is lalo nakita ng ibang bansa kung gaano kawalang responsibilidad ang ating gobyerno. The way yung focus nila is not more on how to develop our country, but rather just to, yung maging mamulitika. So how can you invest in a country na ang focus ng gobyerno is yung kalaban nila sa gobyerno is pabagsakin more than paangatin muna at mapangunahan na i-priority ang kapakanan ng bayan at sambayan ng Pilipino. Actually, sis, yun talaga ang focus nila para pabagsakin ang mga Duterte. Kasi nga, sa kabila ng kanilang mga optics, black propaganda, na kumupas na ang Duterte magic. Ngayong araw, actually may mga celebration pa rin ngayon. Canada, dapat kasi nasa Vegas ako ngayon, kaso lang napuyat ako talaga. Isa-surprise ko sana yung aking mga palangga sa Vegas. May event sila ngayon. Kaso lang, hindi kinain ng powers ko dahil nga sa event sa The Hague, nakamonitor talaga ako. Mahirap naman mag-drive ng puyat ka, di ba? Safety first. So, yung mga palangga ko, shout out kay palangga, sa palangga ko, palangga Elena na, yung mga kasama ko dapat. Sorry na lang at puyat ang lola ninyo. So, sa Vegas, may event po dyan at mamaya siguro hanapin ko, i-promote natin kung ano yung address. Kasi mga 6 to 11 sila. But ganun pa man, balik ako dito sa Duterte magic na to. Tinitwist talaga nila. The reason why ang PRRD, pinakidnap, nakipagsabuatan, ang Bangag administration, Marcos administration. Kasi 'di ba yung mga litanya ni PRRD in the past na sabi niya, if you destroy my country, I will gurgur you.
if you destroy our children, I will gorgor you, di ba? Remember that Yeah. statement na tinitwist nila na si Pangulong Duterte ay nanggugurgur, pero hindi nila, naintindihan nila yung konteksto na ang pinapatunguhan nun, hindi ordinary citizen na inosente na gugurgurin na lang. Exactly. Diba? Ang Oo. ibig sabihin nun, yung mga drug lords, yung mga magnanaka, well, particularly talaga yung mga drug lords, di ba? Kasi nga, in the past, nakita nyo naman na in-mention ni PRRD noon, kapag upo na pag-upo pa lang niya, like more than 3 million ang mga addictos sa atin. At, binigyan talaga ng budget yun. Hinanapan talaga ng Duterte administration ng budget ang ating mga addictos na kababayan na naligaw ng landas, na budgetan yun for that rehab centers. Different centers, right? So, Tama. hindi yun, actually, yun nga, ginagamit, di ba, dyan sa ICC, na basta na lang magbang-bang-bang ka o manggugurgur ka ng ganun-ganun na lang. Kung matatandaan ninyo, ang sinabi ni PRRD doon sa mga pulis niya na kapag, at risk ang life mo sa pakikipaglaban dito sa mga addictos na to, mga pusher, drug lords, you have to defend yourself. Right? Yes. Pero hindi naman natin may alis talaga na may mga police patola. But ganun pa man, itong mga kalaban natin sa mga Dilawan, mga Pinklawan. Pinklawan, mga NPA-aligned, wala namang bago dyan, sister. Oo, hindi. Tsaka Diba? sis, alam mo yung mga kaliwa. At alam mo dati, di ba, pinag-usapan naman natin to na, dati naintindihan ko pa yung mga kaliwa ay na talagang, lalo na nung dictatorship regimen, di ba, ni Marcos, na may magkakaroon talaga ng makakaliwa. Kasi talagang yung abuse of power, yung grabe yung strictness. Naintindihan ko pa sila. Pero right now, kitang-kita mo yung ginagawa nila. Talagang, alam mo sis, nanggugulo talaga. Nanggugulo talaga sila. They want to, sasabihin nila para sa bayan. Pero, bakit ako, ang tanong ko palagi, bakit mo hinahanap, hindi ko naman sinasabing wag niyong questionin ang mga budget, no? Pero, bakit sobrang nilang focus sa confidential fund ni BP Sara Duterte na 120 million, samantalang, ang daming may confidential funds. 'Di ba? Ang DND, ang laki, ang AFP, DOJ, 'di ba? Huwag ka na lumayo. Ang Office of the Bangag, President. President, billion. So, sana, if you want to question yung kay BP, i-question na natin lahat. Hindi lang yun selective tayo. Kasi dito mo kitang-kita, tsaka yung mga kaliwa, sis, sobrang nakaka-disappoint. They're not served. It's not about the people. It's for their own personal interest. Yes. Na. Diba? Alam mo bakit? Kasi personal din yung atake nila. Kasi talaga naman na nilabanan din sila ng PRRD. Eto, at saka dun din sa mga nagsasabi na yung grabe yung paninira kay BP Sara na katulad din yan ng tatay niya and everything. Alam mo, kaya nga sila, di ba, may mga panahon na hindi sila nagkakasundo before. So, ibig sabihin, hindi sila 100% magkatulad. Yes. May kanya-kanya silang magkaiba identity. ng personality yan. Oo. At saka si BP Sara, ang pagkakakilala ko sa kanya is pro-development talaga siya. Yung willing siyang ugnayan, syempre, para sa ikabubuti ng ating bayan, sa mga negosyante. So, wag mo kayo magpapaniwala masyado dun sa mga nagsasabi, nako, ayaw ni BP dyan sa mga negosyante, bibirahin tayo. Wala hong ganun. Kasi, hindi ho ganun. Kasi kung magiging leader ka o magiging presidente ka, ay gusto mo, tumayo sa sarili natin mga paang ating bayan para umasenso. At saka hindi mo pwede i-compare ang PRRD at Inday Sara. Magkaiba talaga. Even identical twins, magkaiba. Wala magkapareho sa... May kanya-kanyang personality yun, sis, di ba? Yes. Ibagkaiba sila ng approach. Ako sa nakikita ko dito, I've met Inday, na-meet ko si Inday sa Dahig, sa Australia, nararamdaman ko naman talaga yung sincerity niya. When it comes to pakikipaglaban, sa katotohanan, sa ating, nakita naman natin kung paano si Inday ka-passionate talaga. At again, you talk about the Pinklawan, the Dilawans, yun yung malungkot. Kasi, nung nilabanan ko, ang mga Dilawan, kung babalikan sis, 2017, nung ako ay lumalaban kay Lenny Lugaw, nakalaban ni Bangag, dahil ang claim ni Bangag dyan,
dinaya siya, which is naniniwala naman ako na nagkaroon talaga ng dayan sa eleksyon. Isa yan sa mga nagsindak-sindak sa akin na ako daw ay pinadala ako ng cease and desist letter in 2017. Actually, nasa article yan, kahit i-google ninyo. Dito sa isang organization dito sa Amerika, sinasabi daw na ako ay supporter ng murderer, ng magnanakaw. Lahat na anong mga masamang sinabi kay Marcos Jr. at sa pamilya nila. Which is, it turned out na totoo naman talaga. So supposedly, itong mga tiklawan-dilawan na ito, dapat iisang kausa na tayo, iisang laban na tayo for the people, not for anything else. Not for, ako naman, sis, alam mo yan, I'm not here para maging fanatic sa isang pangalan. Na hindi porket sinusuportahan natin si Inday Sara sa ngayon, magiging bulag, pipi at bingi tayo pag dumating ang panahon na may mga mag-arise na mga eksena. It's the same thing. Nung ginawa ko kay Bangag, di ba? Ang bintang sa akin ng Pinklawan, I am rabid, paid, kung ano-ano pang mga binibintang sa akin. Then, July of 2022, binolja ko ang sinuportahan kong Bangag. Kasi nakita ko na they are not aligned for the development of our country. Hindi sila aligned para sa pagbabago, di ba? So, nakikita natin ngayon, yung mga Pinklawan, dilawan na yan, isa lang ang hulmahan nila ng mga bangag. Vested interest. Tama ka. Ako, I'm watching from afar. Nakikita ko talaga, they wanted to go back sa position. Of course. And hindi na to and kung talagang hindi threat si BP, Sara Duterte sa kanila, why are they so hyper-focused again sa pag-atake sa kanya? So it means talagang alam nila sa kanila itself, whether kung ano man yung sabihin nila na mahina na si BP, whatever na paninira, for them to act like that, na umi-effort to the highest level, kinukuyog si BP Sara, nagsasama-sama sila para lang siraan siya at masiguro na hindi siya makakaupo or hindi siya makakatakbo. Na-mute ka, sister. Na-mute. Ano yun na... Ayan, okay na? Go ahead. Oh, hello, sis, okay na? Oo, Yes. It means a lot na talagang yung kahit anong gawin ng paninira kay BP Sara, it means na talagang threat sa kanila si BP Sara. Kasi kung hindi sa'yo threat yung tao, bakit sobra kayong, sa kanya lang kayo nakatitig, tapos kinakalimutan nyo na lahat. And again, babalikan ko kayo lahat, dyan sa Makakaliwa, dyan sa Pinklawan, sa Dilawan. Hindi na para sa bayan yung inyo. Hindi na. Para sa personal nyo ng interes. Kasi kung para sa bayan, pinag-uusapan natin dito yung nawawalang pondo ng PhilHealth, yung flood control projects na trilyon. Dapat yung banat, kung gaano kayo kaingay sa pagbanat sa mga issue kay BP Sara. How about gaano kayo kaingay sa pag-balljack? Oo, ganun mas doble dito. You know what I mean? Oo, yes. Ganun din dapat katindi. Mas doble pa, triple, or 1 million% na atake nyo. Kasi, pucha, flood control itself, ilan yan, di ba? Ilang trillion yan. Okay. Ngayon, nagkakaproblema tayo. Kasi, wala tayong pera, nangungutang tayo. Imagine yung 1.3 trillion na yan na ang tawag dito napunta sa flood control pa lang to ha, marami pang iba, 'di ba? So, imagine mo 'yan, kung sinasabi ng 25 to 30% ang kinikita in total na komisyon ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan, mga government official nakasabot sa nakawan diyan, that's 300 billion pesos already. Malayo ang mararating natin, sis. Alam mo yun, may itutulong ngayon, lalo na ngayong pandemya. Tapos ang nakakita na wala tayong crisis management ngayon. Parang nangangapa tayo. Yung presidente natin sinabi na, hindi tayo pwedeng lumipad kasi may gera. Putsa, tapos biglang Singapore pwedeng magpadala sa atin ng tumulong sa atin. Bangag eh. Ano expect mo? Diba? Nakita mo naman suminghot yun, di ba? So, wala talaga sis. Ano tayo, we're really doomed. Alam mo, kaya nga, akala nila, kung sakali si BP Sara talaga ang magiging presidente sa 2028, whoever will sit sa next na susunod na eleksyon, kawawa din sis. Ang hirap, ang laki ng utang, ang laki ng problemang iiwan ni BBM. Alam mo yan, until now, humihirit pa. Di ba, mangungutang pa sa World Bank again. Hindi natin, yung ginto nga natin, until now, hindi nila ina-explain sa nila dinala yung pera.
O, yung gintong pag Yeah. pinagbenta. Ngayon, nagbebenta pa tayo ng ano natin, ng mga asset natin ulit. Wala nang ginawa to, kundi ubusin ang pera ng kaban ng bayan na hindi natin nakikita saan napupunta. Kasi wala rin siyang project na malaki. Ano yung Kamuning Bridge ba yun? Ano ba yun? Nakakatuwa. Gumawa pa ng pelikula about it. Diyos ko, sinayang pa yung pera ng Mario Josep. 'Di ba? I'm not saying na hindi maganda na yung gumawa ng Kamuning Bridge, pero is that enough for us? Na, My God, Kamuning Bridge. Diba? Ano yun? Yun lang ba ang bridge na kaya nilang gawin? But, you know what? Tama kasi talagang yung ginagawa nila kay Inday Sara, yung pag-target nila, ito ay na-threaten sila sa 2028 kasi wala silang Sobra. kandidato na pwedeng Wala. magtapat. Eto Wala. lang, sister, eto lang, tignan mo ha. Si Bangag, di ba, incumbent, okay? Dapat ngayon naging popular siya katulad ni PRRD kung totoo yung mga optics nila. In the past, nung panahon ni PRRD, alam niya ng ating mga palangga, kahit saan pumunta si PRRD, ang mga Pilipino hindi magkamayaw, hindi mahulugan ng karayom kapag pumunta sa iba't ibang bansa si PRRD. And aside from that, ang mga Filipino, may kanya-kanya silang pagtitipon, celebration. Si Bangag, di ba, presidente ngayon, may nakita ka ba? Eto ha, may nakita ka ba na from Europe, from Switzerland, from Croatia, from Japan, na nagsiselebrate sila dahil birthday ni Bangag? Wala, di ba? Wala. Anong ibig sabihin yan? Ang mga tao, talagang ang totoong sentimiento ng tao, sukang-suka sa kanya. But look at the Dutertes. Look at PRRD's birthday yesterday, and kasi 28 pa lang dito sa amin, ano? Ngayon pa lang kami mag-28 dahil advance kayo dyan. Correct. Wherever you go, Japan, Hong Kong, Europa, lalo na congratulations sa Europe, ha? Lalo na yung sa Malivel, sobrang ganda ng inyong pagkakaisa dyan. And, ang galing ang inyong bayanihan. So, makikita mo yung feeling, yung emotion ng tao. Bakit ba nagkakaroon ng ganitong pagmamahal ang mga OFW? Kasi nakita nila nung pamunuan ni PRRD, talagang nagbigay siya ng ligasiya, yung sinasabi ngayong pagbabago. Di ba? Yung mga binabato sa kanya tungkol sa pulburo na yan. Ano ba sabi ni PRRD dyan? Avoid the illegal na pulburon. At all cost, sabi niya. Because sabi pa nga niya doon, it cost, your life too. Meaning, kung hindi ka papasok sa mga illegal na gawain, you're safe. Yes. Right? Totoo. Yun ang mga naiwang legacy ni PRRD. Kaya siya minahal ng taong bayan. Ako naramdam ko yan. Naramdaman ko yan sa Australia nung nandiyan ako, sa Europa, sobrang pagmamahal. Alam mo, hindi kailangan turuan ng mga Pilipino yung kanilang puso para mag-join-join. Ano yun, innate yun dahil yun yung nakita nila, yung panahon ni PRRD na pare-parehong kwento. Nung panahon ni PRRD, ganito yung ginawa niya, da-da-da-da. So, yeah, and I hope looking forward, no? At tayo naman ay magkita sa Japan. Sa mga susunod na mga eksena. Yeah, to lighten up the conversation, sobrang mahal talaga ng Filipino ang mga Duterte. Of course, unang minahal ng Pilipino, si Pangulong Duterte. And now, syempre, pinamana nila yung pagmamahal kay VP Inday. Uncomparable, sis. Kasi even yung, 'di ba, parang, yung isang parang ganyan din na pinanigan ng mamayang Pilipino, yung pagkamatay ni Noynoy Aquino, right? So, kaya nabuo yung talagang dilawan na matinding dilawan, no? So, pero, parang iba to eh. Kasi na-appreciate talaga. Ako, I'm one of those people, kasi biktima naman ako talaga ng mga drug addict, di ba? Obviously. Di ba? Parang, yung minsan nga, parang sabi, nako, si Cathy, parang, bakit niya pa sinabi? Like, I told you, one person, nung lumabas ako, somebody called me. Sinabi na, ba't kailangan mo pang lumabas? Sabi niya, okay ka na naman. Sabi ko, hindi niyo alam. Akala niyo okay ako. Pero dahil nanahimik ako, sa pananahimik ko, walang ginawa yung mga taong to. Kundi ibuli ako, binaban ako sa restaurant, binaban ako sa mga lugar, sinisiraan ako ng tuloy-tuloy. Ngayon, di ba sabi ko siya, sis yan ang trigger ko, yung pang-api ba? Yung, yes. Alam mo, kababaeng tao ko kasi, tas puro lalaki nagkakaisa sa akin. Same with VP Sara eh. Tahimik lang siya. And all, sino bang nagkaisa sa kanya? Di Mga ba, addict din. Mga addict din, no? Katulad na nagkaisa sa'yo. Oh, tapos, second to that,
kalalaki nilang tao. Hindi, alam mo sis, dapat yung mga mga government official, hindi lang secretaries, magpa-drug test kayo. Guys, Maraming makikipagpustahan addict, ako no? sa inyo. Maraming addict dyan. Makikipagpustahan ako, maraming user dyan. So, ang tawag dito, maging totoo lang tayo. So, if walang magsasalita, kung hindi ko katulad ko, hindi ako naglakas ng loob na lumabas at magsalita, ano mangyayari? Kung hihinto tayo, ano mangyayari sa ating bansa? Etong dilawan, pinklawan, iba naman ang motibo. Iba. Diba, ang motibo is atakihin lang si BP Sara. Again, kung gaano kaingay yung isang palsipikado dyan, yung pambansang tinga, alam mo yon, yung pambansang tinga na hugis itlog is diba? Ang ingay-ingay mo. Diba? Pero, ang hindi kayo nag-iingay sa trilyon-trilyon na flood control. Puro na lang Duterte. Tapos pag kaming mga katulad namin na lumalaban sa gobyerno about sa korupsyon, didilis, didishit, di ba? Kayo, mga bullshit. Mga bullshit. well, tama ka. Incomparable talaga ang panahon ni Pangulong Duterte at dito sa mga pinklawan kasi wala silang pinaglalaban eh. Ang wala silang pinaglalaban when it comes sa taong bayan. Hindi lang sis, tapos kung umarte sila, parang when they speak and they act, it seems like sila lang yung matalino at may alam. Hindi kayo matalino. Kasi kung matalino kayo, pinaglalaban nyo talaga yung totoong para sa bayan, yung korupsyon. Hindi kayo matalino. Kayo yung matalinong bobo. Sa sobrang talino nyo, tumalino kayo sa pagiging bobo. Kasi tawag kayo ng tawag sa mga taong katulad namin na lumalaban sa korupsyon na bobo. Sino mas bobo? Yung hyper-focus lang sa isang tao dahil sa political agenda nyo? O dun sa mga tao na talaga naman ang pinaipaglalaban namin is yung korupsyon na talaga namang literal ang daming nagsalita. Saan ka naman nakakita, sis? 'Di ba? Ang daming lumabas, mga nagwi-witness and all. Pero sino pa yung ginagawang star witness? State witness. Pucha, yung nagwaldas ng pera, yung nakinabang sa pera, gumastos, nagsugal sa casinos. Saan ka nakakita? Tapos yung hindi ko masasabing tama ang ginawa ng mga contractors, no? Pero yung mga contractors na nagnenegosyo lang, kailangan makasurvive, kailangan makisama, sila yung nagbigay ng pera, sila yung nagnegosyo, sila yung nagtrabaho, sila pa yung kinukulong. Hindi ikukulong yung mga tunay na, yung mastermind ng nakawan dito. Dahil hindi rin makukuha yung proyekto ng mga contractor na yan, kundi rin naprubahan ng mga yan. Sila Stama, si Saldico, sila Martin Romualdez, yung GAA, hindi pinirmahan dapat yan ni BBM. Kung alam naman niya from the very beginning na may kalokohan talaga. Kasi, alam mo, hindi madidinay ni BBM to. Sa kanya mismo, sinabi mismo ni Kong Toby Tiangco, paulit-ulit yun, na nandun si Toby Tiangco, Congressman Toby Tiangco, nandun si Martin Romualdez, nandun si Saldico, nandun si BBM. Alam na alam ni BBM, there's something going on na may nakawan. Kasi, bakit niya sasabihin yung salita na ilan pang Ferrari ang gusto nyo, ilan bang bahay sa Forbes Park ang gusto nyo, gaano kadaming caviar pa ang gusto nyong kainin, ilang eroplano at helicopter pa ang gusto nyong bilhin. Diba? It means, alam ni Bangag, pero still, wala siyang ginawa, sis. So from there, makikita mo, kasabwat siya, alam niya, kasi until now, alam niya yan, sinabi yan ni Kong Toby Tiangco, si Martin nasa labas pa rin. Tapos yung ICI, na obviously, kunwari lang, and it's just a show, is fake. That's diba? true. It's just a show. Pang lang yun, tolling yun eh. Pinapatagal lang para kunwari, pinaglalaban niya. Diba? Natatandaan mo sis yung sinabi ko sa'yo na may kaibigan kami na common friend namin nila Martin na sinabi sa amin na from the very beginning na napaupo siya, iko-congratulate dapat ni Kong Pulong Duterte, tumatawag siya sa telepono kay Romualdez. Sinabi ni Romualdez, yung nanalo na si BBM, si Bangag, sinabi ni Romualdez, wag yun ang sagutin yan. So from the get-go, from umpisang-umpisa pa lang na nanalo na si BBM, yun na-declare na panalo siya, tumatawag si Kong Pulong Duterte dun sa kay Martin to congratulate. Hindi na sinasagot, ayaw nang sagutin ni Martin. So, dun pa lang, alam mo na may balak sila, sis. At saka, ang balak talaga nila is, yung naikwento lang sa akin to, is, for 2 to 3 years, kukuha sila Kukubrahin.
on the Magnanakaw third sila. year, magde-declare sila na kunwari, may alam na sila na nakawan. So which is what really happened. Talagang kaya, nasa vlog mo to, pinag-usapan natin Yeah. to eh. So nangyari Aha. to lahat now. So kaya kayo dyan, na akala nyo kakampi nyo sila, hindi. You're just a toy for them. Nagagamitin nila, you're just a gadget. Na kapag tapos na sila sa inyo, iiwanan na kayo, ilalaglag kayo. Which is what happened to Saldico. Exactly. Yeah. Yeah. So, yeah. Alam mo, tama ka naman na yung mga, sinulat ko yung sinabi mo kanina na ang tingin ng mga dilawan, sila lang yung matalino. Pero totoo naman na matalino. Si Dilima, tigan mo. Matalino. Pero nang ginawa, nag-chop-chop ng boto ng driver niya. Ginagamit yung katilaliuhan sa kasamaan. Okay? So, ito yung problema sa mga dilawan, mga pinklawan, na akala natin talagang pinaglalaban nila, galit sila sa Marcos kasi magnanakaw. Pero ngayon, nagkikiss us na sila sa mga mas. Look at Lene Robredo, Kiko Matching, at marami pang iba. Dati gusto pa niyang ipahukay si Marcos Sr. dahil ipinalibing ni PRRD to end paghati-hati, the division ng mga Filipino. Remember that? Sinabi ni PRRD. Pero nakita mo yung ginagawa nila ngayon, kasi nga, again, babalikan natin, they are not for the Filipino people. They are for vested interest. Tama yung sinabi mo na gusto nila makabalik, kaya bulag, pipi at bingi sila dito sa budget insertion, dito sa flood control, sa mga issue ngayon. Sabi ko nga, kung titignan mo, titimbangin mo, ano ba ang mabigat? Okay. Sige, pagbigyan natin yung kanilang premise, yung kanilang narrative na 125 million na confidential funds kay Inday. Okay, mag-iingay ka sa 125 million na sinasabi mo na ito ay ninakaw, pero tahimik ka sa 1.3 trillion. Exactly. Something wrong with you. Diba? So, yes. And that's very bangag ang dilawan. Kaya nga, hindi din naman talaga tayo titigil dito sa pakikipaglaban natin. Kasi kanina nag-usap tayo, sometimes you get tired, but again, you have to fight. Yeah. Kasi pag hindi ka lumaban sa mga ito, matutuwa sila kung wala na magsasalita. Kung tatahimik na si Cathy Binag at saka si Maharlika, di happy sila, di ba? Effective sila, but that's not gonna happen. Correct. At saka sis, tandaan mo na kapag may maganda kang ginagawa, ang demonyo talaga kukuyugin ka. Ako tingin ko na lang sa kanila lahat demonyo. Demonyo sila. Kasi kapag meron kang tunay na pinaglalaban, is ang demonyo ayaw yun. Ayaw ng demonyo na gumagawa ka ng kabutihan. Ang gusto ng demonyo, magsinungaling ka, na patuloy kang pumanig sa kamalian. So, kaya ako, tingin ko talaga sa kanila lahat, demonyo. Sis, alam mo sa akin, sobra pa. Kung meron pang pinakamataas na demonyo, sila yun. Di ba? Ang lala. Alam mo na. Oo, di ba? Yeah, Paano go ahead, kaya sis. nakakatulog yung mga yan, no? Parang, pero alam mo sis, kitang-kita ko. Balik tayo. I was in the hearing nung nakaraan sa impeachment. Yeah. Nandun ako sa Congress. Di ba? Tapos, talagang marami silang bisita, no? Nasa paligid talaga ng mama kakaliwa. Kitang-kita mo talaga na may mga dinala sila doong mga bisita silang mga tao na para mag-ingay or mag-comment Page, na. parang mabayaran. Yes. Paid and Oo. stage. Yes. You know? So, di ba pinost ko pa nga, uy, sinisipat daw ako ng mga... mga Sinisipat kakaliwa." ka ng mga demonyo. Oo, sabi ko, pasensya na, masyado akong cute. Sister, sino ba naman kasi hindi madidemonyo sa alindog mo? Hello? Hindi, pero sis, kitang-kita mo doon talaga. Alam mo, True. in a way, ako nakita ko yung pagiging ginagamit talaga ni Congressman Rufus Rodriguez, yung tamang paggamit ng pagiging lawyer na tinatawag. Di ba nag-file nga ako ng letter, nag-send ako ng letter sa Complaint. Integrated Bar of the Philippines na there are so many lawyers na ginagamit ang pagiging abogado na title nila para baluktutin ang batas. So, dapat bantayan nila yon. Dapat yon ma-disbar kasi hindi siya tama. Yun nandun ako sis, kitang-kita ko talaga, tama yung sinabi ni Rufus Rodriguez. Paano mo sasabihan na may probable cause o sapat na basehan na para ipasa ang impeachment kung nag-fishing expedition ka? Kasi,
Diba, ba't ka nagsusubpina ng mga tao na parang nagkakaroon na tayo ng unconstitutional mini trial already, which is hindi dapat ginagawa yan ng Kongreso. Kasi, Yeah. prosecutor lang sila, pero hindi sila judge at lalong hindi sila jury, sis. So, Yeah. doon pa lang, ang dami ng mali, and alam na alam ko, kapag eto, umakyat din sa Senate, or even, mag-file ng, pumasok to sa, what do you call this, pumunta to sa Supreme Court, yan na naman ang malaking butas na maibabato sa kanila. So kung ako dyan sa Kongreso, sa mga congressman dyan, mamili kayo. Yung 6 years na susunod, 2 years from now, 2 taon na lang to, or yung ngayon, boboto ba kayo against it na alam nyo na may pupuntahan kayo? Kasi sa akin, sis, yung mga bumoboto niyan, pro-impeachment kay BP Sara, tandaan niyo yung mga pangalan na yan. Sure ako, nagkapera lahat yan. Di ba? Takot na takot silang umupo si BP Sara bilang presidente kasi alam nila may mananagot kapag siya umupo. Akala nila naman, kapag sa campaign, kahit yung magkakalaban ni BP Sara, yan din ang issue. Yan din ang gagamitin, yung korupsyon, yung mga drama, yan din ang drama nila na ngayon lang sila magsasalita sa eleksyon. Dahil doon, yun ang gagamitin nila na si BBM, corrupt, yung flood control projects and all. Yan din ang gagamitin ng mga kalaban. So, huwag kayong kumpiyansa. Kasi kahit sino pong presidente dyan, sure na sure ako, magpapasikat yan at may ipapakulong. Correct. So, yeah, the reason why, grateful tayo kay Attorney Torion dahil nag-file siya ng petition for certiorari and prohibition to stop that bullshit. Di ba? Stop that fishing expedition sa, ang tawag ko nga dyan, maletas kongresistas. So, I hope Supreme Court will act on that very, very soon. Mabigyan sila ng RTO. So, ngayon... yes, at saka sis, wala kasi yung sinusupina nila is, wala dun sa, final na complaint. Rules. Hindi, at saka, it's, in-explain, I think, spoke siya, na yung mga sinusupina nila, it's supposed to be confidential kasi nga, you cannot disclose these things for national security issue. Alright? Exactly. Then you talk Dapat about... na mag-react ng AFP dyan, sis Ay, Kasi sis, ang alam naman bumabanat natin. yan, makakaliwa di ba? Alam naman natin ang AFP, abala sa Suso Bells. But, ganun pa man, yung sinasabi mong boboto yung mga yan, sis kasi, isa to sa mga in-expose natin, na they think, itong mga maletas kongresistas, na matutumba talaga nila si Inday Sara. Alam mo, kaya we have to be ready. Kaya nga in-appoint si Remulla dyan si Bonjing sa ombudsman. Nakaprograma na yan sila. Yes, diba? yes. Isa yan sa mga sinasabi sa atin ng Puting Ahas. Yung mga sinasabi lang supina, mga kababayan, yung mga documents, bank statement, dinukot na nila. It's Meron already there. It's ready. Yes. Anytime, pwede na nilang babuyin si Inday Sara. Kaya nga, we're looking forward na aprubahan ng Supreme Court itong final na prohibition for petition for certiorari and prohibition para mapatigil sila dahil wala silang kapangyarihan sa maletas kongresistas to do this mini trial, to do this mga fishing expedition nga na ngayon pa lang sila mag-fish ng ebidensya kay Inday Sara. Yes. Hindi lang yun, sis. Alam mo yun, hindi ba sila nahiya? Ang daming naghihirap. Tapos, may gera. May crisis tayo, di ba? Pero yung budget ng Kongreso, nilalagay nyo dyan. Di ba? Parang, ano ba talaga yung buwis ng mamamayang Pilipino gagastusin nyo for impeachment? Na alam natin na fishing expedition. Na ang gusto lang nila, dahil sa kanilang mga personal ambition sa politika, is i-character assassinate talaga si BP Sara at babuyin talaga. 'Di ba? Yun lang naman, alam mo, sawa na rin sis ang Pilipino. Alam na nila, wala nang mababato kay BP Sinabi na nila lahat. Alam mo, sana, kung hindi maaga ang pag-atake nila, may possibility pa na pwede lang ma-brainwash ang tao. But from the get-go kasi, until now, nakita na ng mamayang Pilipino na hindi ang focus nila is para sa bayan at kapakanan ng bawat Pilipino. Rather, pang-personal na interest nila sa kanilang political ambition. Kasi, di ba, bakit nyo binabanatan yung iisang tao? Bakit hindi nyo banatan yan, yung mga korupsyon dyan sa gobyerno na trilyon-trilyon, kung ang iingay nga bumabalik tayo dun sa 120 million?
'Di ba? Yes. Sabay dapat, sis, hindi lang iisa. Alam mo, talagang ang atake talaga nila ngayon as early as, well, matagal na nila inatake the moment na no, noong doon sa confidential fund. Pero kung titignan mo ngayon yung lumabas na survey patungkol dito, yung mga questions, yung mga questionnaires na about kung gaano kabastos daw si Inday Sara Palamura. Tapos yung kay Bangag, hindi naman ganon. Kitang-kita mo na may nakatanggap ng maleta dito sa survey na ito. Yes. So they are really threatened sa mangyayari sa 2028. So, malinaw yan sa taong bayan. Kaya nga, which is sad. Dahil sa ngayon, ang mga jeepney drivers, consumers, ang ating mga kababayan, saan tayo pupulutin? You know, I hope the war will be over soon. 'Di ba? Pero, saan pupulutin ang taong bayan? 'Di ba? 'Di ba, sis, ikaw, namalengke ka. Kailan ka huling namalengke? Namalengke, ano bang mga binibili mo? 3 Ano days ago napansin mo na lang. tumaas yung presyo? Lahat, sis. Karne, gulay, everything. Oh my God. Actually, mamamalengke kami ni Mama Bing Gonzon. Oh, So, talaga, i-vlog niyo ba? Ipa-vlog na. Ilalive Oh, wow. namin yun. So, abangan niyo yan para at least makita niyo talaga yung totoong nangyayari sa labas. And balak din namin mag-ikot at makipag-usap sa Pilipino. Kasi, Yeah. kailangan natin ng mga ganyan ngayon. Hindi na pwede yung, alam mo yung sinasabi nila, si BP Sara, brutal, yung bibig bastos, sila BBM, yung mga yan, mga sosyal. Naku, huwag kayong magpapapeki sa mga ganyan. Dami kong kilalang ganyan. Kunwari, sosyal. Sa akin, ang classy, at saka yung may breeding, is yung talagang may integridad. Hindi yun nababase lang sa pinapakita mo. Hindi lahat ng nag-i-English at feeling nyo compose is matino. Mas marami yan, di ba? Ano yan nakatago sa yung demonyong nagpapanggap na anghel, ika nga. Di ba? Yes. Maraming ganun, di ba? Ayun. So, yeah. Napatunayan na ng Duterte magic, Duterte style of, governance or the way na nag-campaign si PRRD in the past na eto ako, take it or leave it. Mahalin niyo ako, nagmumura ako, paggalit ako, 'di ba? Hindi porket hindi nagmumura si Bangag pero nag-slurred speech na. Something wrong lang, ngumingimi na kung ano-ano na pinagsasabi. Anong gusto niyo? Yung nagmumura dahil may reason kung bakit ka mura-mura. By the way, if you talk about mura, hindi naman nagmumura si Inday. Nagmura lang siya one time nung sinasabi niya na putang ina mo Lisa Tanas, di ba? Dahil may plano silang patayin si Inday Sara. Pero sa regular basis, actually sabi ko nga alam mo si Inday in person, malambing. Siyempre, ang tao, kahit naman ako, may moment tayo, malambing tayo na nasa bedroom. Pero pag Buti ka pa. diba? Sana all. pero seriously, kapag galit ka, emotionally affected ka dahil sa ginagawa sa'yo at sa bayan, mapapamura ka. Oo naman. Look at Inday, nagmumura ba yan? Hindi naman siya katulad ng tatay niya na tagang si PRRD, pag galit, lahat na lang, may patawa pang mura. And that's his personality. Kaya siya minahal ng tao. Si Inday, hindi naman ganun. Kaya yung kanilang, yung survey, na yung palamura si Sara, bullshit yun sis. Isang kasinungalingan. Dahil hindi nagmumura si Inday everyday. One time ko lang narinig Hindi, noong tsaka sis, ano ba? time Di ba na yung yun. mga social and all? Ano ba mga reaction? Fuck, oh my God, shit. Oh my God. Oo, what the F? Why the F? Oh my God, may bully. May bully is too big. hindi nga nagmumura. Come on. What the F? Oh my God. Yung mga ganyan sila. What the F? Come on. Ginagamit pa yung OMG. It's getting there. Come on. It's getting there. Kaloka. More. Diba? I'm coming, Bangag. Pasosyal to mga addict na to. So, wasted. Diba? Yung mga nag-urge, di ba? Nakita mo ba yung aking mga pasabog, di ba? Ito yung mga social, di ba? Yung blind item ko na si Katie, di ba? Na yung, yung in-appoint na special envoy. Ito yung mga social na nag-orgy, nagbubuli-buli sila. Hindi nga sila nagjujutang gin na, pero nag-what the F sila. Keep it hard, darling. Harder! Mga ganun ng mga drama ng mga hayop. But anyway, sister, nakakatawa, no? Oo, hindi, sobrang, sabi ko nga, it's either you will love the person or you will hate them.
Yes. Ako, mas pipiliin ko yung natural, yung totoo, I think, yung hindi nagpapanggap, hindi nagfi-filter. Hindi I think, pagkaharap mo yung camera, ibang tao ka. Pagtalikod ng camera, malademonyo ka. Alam mo yon, mas gusto ko na kung ano ka sa camera, sa harap ng, sa likod, yun ka rin sa harap ng camera. PRRD, very PRRD. yes, oo. 'Di ba? Parang tayo lang yan. What you see is what you get. Hindi, Walang tsaka sasabihin pa-demure, nila, ano walang yun, supporter pa-demure. kayo ng mamamatay tao. Eh okay na ako yung susuport ako dun sa pumapatay sa kriminal at saka salot ng bayan. Kesa naman, Yes. susuporta ako sa mga kriminal talaga at adik. 'Di ba? Na salot Adik. ng bayan. At So doon na ako. magnanakaw. O 'di 'Di ba? ba? Susupport na It's ako dun sa kumikitil sa kasamaan kesa dun sa nagto-tolerate ng kasamaan. Yeah, well, malinaw naman sa taong bayan na si PRRD talagang yung lumalabas sa bibig niya in the past na yung he means business talaga when it comes to protecting the people. Dahil sinasabi niya na lagi niyang sinasabi na yung kanyang ginagawa is to defend the Filipino people, to defend the Philippines. Kaya nga 'di ba? Sinasabi niya na yun, 'di ba, yung may issue noon kay Obama, 'di ba? So, sinasabi niya talaga na kaya niya ginagawa yun. Kasi yun yung solemn and sacred duty niya sa taong bayan o sa Pilipinas na hindi tayo magpapa-underdog. Kaya nga, di ba, maraming nagalit sa kanya kasi hindi siya nagpa-underdog sa US during Obama administration. Di ba? Hindi Yeah. kinaya. Si PRRD, nakasurvive tayo. Hindi gumastos yun ang pera ng bayan para mamasyal dito sa Amerika. Para magpakapapit. Look at us. Look at the Philippines. Ilang beses na ba nagpabalik-balik si Bangag? Hindi naman siya pumunta dito para makakuha ng, para ano tawag dyan, yung i-build lalo yung relationship, yung pagiging ally ng America and the Philippines. Pero mayroon silang agenda. Nag-a-addict sila. Naghahatid sila ng pera ng bayan. Look at Tantoco, di ba? Namatay during the event here. So, Yeah. kung babalikan natin talaga, ang layo sa kay PRRD. At saka Nakasurvive sis, tayo. syempre, remember, meron Pandemic. sila, oo, meron, Yeah, go ahead, syempre, sis. sorry. Sis, remember, di ba sa Amerika, meron din silang perang malaking nakahold dyan. So, Yeah. talagang, ahalikan nila yung puwet niyan, di ba? O, ngayon, at saka talaga sis, ang Diyos talaga marunong. Kita mo ha, eto yung perfect example na paulit-ulit naman nangyayari to lahat eh. Nung sinabi niya na may flood control, 5,500 flood control, bigla. The next day, bumagyo. Alam That's mo yung true. biglang nag-flood, di ba? Tapos ngayon, banat sila ng banat sa China. Si Kong Marcoleta na nag-iisa dyan sa Senado na tuloy-tuloy ang pakikipaglaban no matter how binababoy na siya, puro ad hominem lang naman mababato sa kanya. Si Pinky, sobrang ad hominem, bumira na naman today. Kasi, in example lang ni Sen Marcoleta 18 Maris, tumira na naman siya doon. Halata mo si Pinky Lason na ang ano niya, ang talagang may siya, may agenda siya na protektahan yung mga magnanakaw. Kasi bakit ka magre-react dun sa mga yon na hindi ka naman kasali dun sa usapan, 'di ba? Asan nanggagaling yon? So, sis, ang ginagawa talaga nila is yung katulad yung sa China na yan, biglang may gera. So, anong nangyari sa atin ngayon? Nakikiusap tayo para tulungan tayo mabentahan ng langis. Dahil ang Amerika, hindi tayo priority. 'Di ba? Yun ang katotohanan. Siyempre, ipa-priority muna ng US ang sarili na more than their allies. Of course. Yes, At wala yes. tayo sa kanila. So, nasan tayo ngayon? O, nasan na si Tariela? Nasan na si Kiko Pangilinan? Nasan na si Risa Hontivirus? Nangiingay. I know. O, ba't tahimik kayo ngayon? O, di ba? Oo. Bakit? Ngayon, yan, tutulungan tayo. Yung Russia, nagpadala na ng langis. Alam mo yun? So, pinakita ng Diyos saan tayo nakalagay. I think Russia is helping the Philippines because yung na-build na friendship ng Relationship. previous administration. Friendship and relationship nung panahon ni PRRD. At ang nakakalungkot, kung bubuksan natin lahat yung ating kaisipan, ay binanggit ito ni PRRD sa isa sa mga speeches niya, na nung, I think, hindi ko alam kung before the campaign o presidente na siya, na walang nagsasalita about sa mga biktima ng crime, ng mga injustice, sa mga inosenteng tao. What I'm trying to say, kung i-connect natin dito sa war on D,
Pero mas pinoprotektahan itong mga nabanggit mong pangalan, si Matching, lahat yung mga dilawan na yan, pinoprotektahan nila yung mga sangkot sa illegal. Di ba? Yes. Pinoprotektahan, yun ang pinaglalaban nila, yung mga kriminal na pumatay ng mga inosente. Pero yung mga pinatay ng kriminal, because of that illegal polboronic, different kinds of powder, na illegal, yun na mas kitang-kita na yun ang pinoprotektahan nila. Ang Yes. bangag at ang dilawan, ang pinoprotektahan itong mga nasangkot o gumagawa ng mga pusher, tama ba, pusher, yun talagang mga, Yes. mga sindikato. Pero yung mga pinatay ng sindikato, yun sinabi ni PRD, walang Oo. nagsasalta about it. Yes. Diba? Totoo yun, sis. Kaya nga gigil ako. Tapos yan si Hontivirus pa. Gumawa pa siya parang exhibit sa Senate. Tapos parang inaano niya yung mga biktima raw ng EGK. Bakit ang hindi mo ginawa is yung mga namatay nating mga military, mga yung mga men in uniform. Dahil sa pakikibaka sa mga kaliwa at saka paglaban sa atin sa mga terrorist. So, ayun talaga, doon mo palang makikita na talaga ang focus ni Hontivirus is hindi siya pro men in uniform. Kasi makakaliwa siya di ba? Yeah. So, hindi talaga. Malayong malayo. So, bakit hindi mo bigyan ng ng papugay? Bakit mas prioritize mo yan? Ang dami sis, yung mga tinutulungan ko na lang na naputulan ng legs, di ba? So, binibigyan ko ng prosthetic. Yung nabaril sa tenga, bibilang mo ng hearing aid. Yung personal yan personal kong tulong yan ng mga men in uniform na alam mo, kawawa dyan. I think nakapag-duty ako dyan sa Camp Crame, nung ako'y student nurse sa Pilipinas. Nakita ko kawawa talaga yung mga sundalo, 2003, 2004. Yes. So, kawawa talaga sila. Yun dapat talaga ang pinaprioritize. Which is, Duterte's time, yun ang pinaprioritize ng, yung mga biktima ng giyera between the mga kaliwang grupo, yung mga biktima sa pakikipaglaban para sa bayan. So, dapat yun talaga ang protektahan. What do you expect? Sis Pinklawan nga So, ang pinaprotektahan nila, yung mga kriminal, mga adik. Yes, kaya nga yun. Kaya nga sinasabi ko, di ba, kung tingin nyo sa sarili nyo matalino, sa sobrang talino nyong maging bobo, yun kayo. Kasi iba ang mindset nyo. Kasi kami, bipintangan nyo kami, ang dami yung sinasabi about us, di ba? Pero kayo, saan? Let's be realistic, i-real talk ko kayo. Sino pinoprotektahan nyo? Kung para sa bayan kayo, bakit hindi kayo bumabatikos ng sobra-sobra? Dapat mas doble pa ang batikos nyo. Yes. So, nakawan dito sa Kaban ng Bayan, more than the 120 million. Okay lang. Questioning niya 120, wala akong pakialam dyan Di ba? Kasi mapapatunayan naman ni BP yan Di ba? Pero, kung gaano kayo kaingay, dyan sa pakikipaglaban nyo, kuno, para sa bayan, is bakit walang nag-iingay sa inyo ng todo-todo? Ang focus nyo lang talaga si BP Sara, ang Duterte lang talaga. So obviously, talagang threat siya. 'Di ba? Kung di siya threat sa inyo, hindi kayo takot sa kanya, bakit nyo siya binabanatan? Bakit siya lang? Ba't di nyo kaya ang banatan si bang government? Ba't di nyo question yung ibang budget na Confi Fund? 'Di ba? Ganun lang yun 'Di ba kasi pag yung billion-billion o yung 4 billion sino to? Ni Bangag. I-calculate mo yon in 11 days. 'di ba? Or in 1 year, or 1 year. More than sa ginastos ni BP Sara a day yun sa sinasabi niyong 120 million. So, let's do the math properly. 125, Well, selective justice nga Since meron silang, yung utak nila, pipiliin lang nila kung ano yung may pakinabang sila. Ngayon, kasi nagkikisa sila sa Bangag administration, 'di ba? So, kaya ganun yung kanilang way of, not really fighting yung way nila when it comes to politics. Kaya nga sabi ko, sana itong mga supporters na dating dilawan, pinklawan ng mga bata na sumisigaw dati na Marcos magnanakaw, nasa na sila? Sila sana yung katuwang natin. Like ako, alam naman ng lahat, Marcos supporter talaga ako. Correct. Talagang budol na budol ako. Sabi ko nga, nung umuwi ako sa Pilipinas, thank God nakita ko yung kababuyan nila, 'di ba? Kaya nag-alsa talaga ako na hindi ito yung gusto kong mangyari. I dream about yung Pilipinas magkaroon talaga ng maayos na pangkabuhayan, yung mga nasa probinsya, yung mga sinasabi ni Lenny nasa mga laylayan, na magkaroon talaga ng improvement yung pamumuhay. Kaya nga nung nakita ko, kaya
may ipinanganak ang mga salitang babaeng ahas, polboroni, na ilabas ang video, lumabas si agent, at marami pang lumabas. Sabi ko nga, what else? Ano pa ba ang pwede nating ilabas? Nailabas na natin lahat. Lumabas si Zaldico. Yes, O, mami, na nalatag dating na. chairman nila, nilatag na lahat. Lumabas ang 18 na sundalo. What else? Now, may This gera tayo. Yes. I mean, may Correct. gera, not gera tayo. I mean, may gera, but yeah, sa mundo. But again, yung crisis, na fake crisis, shortage ng oil, at tinataasan ng mga bilihin dahil ang nakikinabang, sabi nga ni Senator Marcoleta, more or less, 3 billion Billion a day ang kinikita ng oil companies kasi hindi ginagawa ng Department of Energy ang kanilang trabaho, ang pagpupulis o ang pagtitingin dito sa mga oil companies na ginagawa, chine-check yung kanilang mga inventories kung totoo ba na ito ay old or new stocks. Yes. Na ganun-ganun na lang sila mag-charge sa taong bayan, ipapatong nila yung replacement fee or replenish fee, doon sa stocks daw nila. Sad, but ako, sabi ko nga, sis, everyday ng buhay ko, nananalaytay sa dugo ko ang galit sa bangag administration na ito, na dapat dumating ang time na magising ang Pilipino na manindigan. At saka sis, ginigisa tayo sa sarili nating mga mantika. Kasi, yung ayuda na yan, kala mo, kung pamigay nila, parang sa kanila galing, galing yan sa buwis ng bayan. True. Galing yan sa mamamayang Pilipino. So, parang pag binigay nila utang na loob pa natin, walang ganun. Hindi nyo utang na loob yan. Talagang dapat binibigay nila yan. Galing sa atin, hindi nila pera yan. 'Di ba? Tapos sis, ako naman, sana ako rin nananawagan ako, sabi ko nga, 'di ba? Ang Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo naman nag-idolize, 'di ba? Sana rin yung mga artista, they owe it to the people na kaya sila sikat dahil yung mamamayang Pilipino is sinusuportahan sila at fan nila. Sana gamitin nila yung kasikatan nila at saka ang boses nila Influence para labanan nila, ng korupsyon sa gobyerno. Hindi lang sa iisang tao, but ilahat natin. Lalo na dun sa pinakamatitindi na nakawan sa kaban ng bayan. Yung mga sikat na artista dyan, sana tulungan yung ang Pilipino, ang bayan natin. Para Sana, no? pakinggan kayo, di ba? Ang dami niya nila nung galit na galit sila kay Bangag, di ba? Ang dami yan. The Yeah. likes of Vice Ganda, ayan yung napapakita rin ng Kipay, si Ann Curtis, ang dami nila, mga dilawan. Sino pa ba yung mga Agot Isidro? Ang dami ng mga yan. Pero tahimik sila ngayon. Kasi yung kanilang principal, ang kanilang mga amo, kumain na ng suka. So again, mga kababayan, tama yung point pag point out mo sis na sana gamitin nila yung influence nila. Kasi yung mga fans nila, doon sila yumaman doon sila kumita, Yes. Endorsement, films, shows, and everything. Sana mag-give back sila sa taong bayan. Yes. Kahit nagaano pa sila kagalit, personal kasi yung galit nila sa pangalang Duterte. Forget about the name of yung galit nyo sa pangalang Duterte. Buksan nyo ang kaisipan nyo na sana gamitin nyo yung influence nyo para sa taong bayan na reason kung bakit kayo nandyan sa tugatog ng tagumpay. Yes, at ako rin, yung sa mga fans, yung mga fans na mga artista, manawagan din kayo dun sa mga sa mga iniidolo Idol nyo. nyo. Oo, mag-message kayo, di ba? May mga Instagram naman yan, may mga Facebook page naman yan. I-post nyo doon sa comment section na tulungan nyo naman ang bayan, tulungan nyo kami, di ba? Na sana yung kasi komportable kayo sa mga buhay nyo, sana kami naman tulungan nyo din kami. Hindi man maging katulad ninyo ang kabuhayan namin, kahit papano naman, makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Gamitin ninyo Yes. ang boses ninyo sa tama. Ibalik naman ninyo sa amin yung aming suporta sa inyo. Sa tama. Correct. Hindi yung Sis- cute lang. Alam mo yon, di ba? You still have time? Alam ko Yeah. magsisimba ka, you still have time? Oo, meron pa. So, Oo, pag-usapan 10 pa lang. natin, exciting to, pag-usapan natin, diba, syempre ngayon, ang daming nang pumuporma talaga sa Duterte team, diba? Lalo na Yes, kay Inday yes. Sara. Which is ganun talaga ang politika eh. Kung saan sila nakakakita ng malakas, doon sila. Diba? Correct, Later on, makikita natin itong mga bumabatikos kay Inday, babaliktad na rin yan. Pero ikaw, ano nakikita mo sa ground diyan ngayon? Kasi pumupunta ka ng Senate, pumunta ka sa NBI, nung nag-press on kayo,
you had a chance, 'di ba, na makausap sila at makikita mo, maramdaman mo talaga yung mga, quote and quote na para sa bayan, para sa mga Duterte. Ano yung pwede ma-share sa akin? Dahil matagal tayong hindi nagchika eh. Oo nga. Alam mo Okay. sis, alam mo like any other group or supporters, maraming hindi nagkakaintindihan, okay? Mhm. Maraming, kaya ako, hindi nga ako part ng any group, di ba? Kasi mas pinili kong soloista lang Maging ako. independent. Mhm. Oo, kasi mas mabuti na yun para lahat pwede mong puntahan, pwede mong pakinggan, at may kanya-kanya rin din silang sentimiento, no? Ang nakakalungkot lang na yung mga napapansin ko, marami rin na, alam mo yung gusto nila mag-grandstanding, kaya yung iba rin, nawawalan din ng gana. Ako ang True. panawagan ko dun sa iba na sana lang na wag maging fragmental. Okay lang, well, even naman hindi sila magkakasundo, isa yung direksyon, yung suportahan si BP Sara, pero sana mas magiging magiging successful siya if talagang nagkakaisa kayo and sincere kayo sa intention nyo. Hindi dahil meron kayong political agenda lang, 'di ba? Kasi ako alam ko for a fact wala akong political agenda. Ako 'Di din. ba? 'Di ba? Alam mo yun, Oo. wala, hindi ako hingi ng posisyon. Lalo na ako, sis, alam mo Oo. naman, hindi tayo 'Di ma-appoint ba? dyan. Oo, Correct. magagalit ang So, Lolo Trump ko. even since ang Facebook page ko, ang YouTube ko, hindi ako kumikita. Even ang show ko, sis, hindi ako nagpapabayad. Ganun yun. Wow. Kasi kung talagang sincere ka dun sa intention mo na talagang gusto mong maging boses para sa bayan. Hindi, of course, not everyone naman kasi is privileged like me na hindi na kaya Yeah. kong pakainin yung sarili Kaya ko na. mag-survive. Yeah, Oo, yeah. di ba? You have Naiintindihan enough ko, to, diba? Pero, kaya nga minsan, di ba, pag may troll, minsan may isa, dalawa, papatulang ko, baka sampalin pa kita ng pera pag pakita ka sa akin. Ganun ko minsan. Sis, Kasi pwede ba sampalin? Ako na lang ang sampalin mo ng pera. hindi, advocacy lang yun, sis. Yeah, yeah, I Hindi know, ko I naman know, I gagawin know. yun. Kasi, Yeah, yeah. alam naman ng Diyos ko ano yung totoo eh, di ba? Yeah. So, yun na yung napansin ko. Tsaka yung pinaka-ayoko din, sis, na nakikita ko is yung pinapakialaman ka sa sarili mong diskarte or pinangungunahan ka sa mga desisyon mo. Yun yung pinakapangit eh. Especially if they don't really know the whole picture. Kasi sometimes, you don't wanna say kung ano yung totoong nangyayari at saka yung mga plano and balak. Kasi karamihan, yung may sarili silang interes na gusto sila maunang magsalita, sila unang mag-reveal. Eh wala akong ganun, sis eh. Kasi ako, Yeah. gusto ko lahat factual, gusto ko lahat maayos bago ilatag. At may respeto ako doon sa mga taong gustong yung talagang taong nagtrabaho for that bago ko ilabas, 'di ba? Hindi ako ganoon eh. Hindi ko kailangan ng clout, hindi ako clout chaser, hindi ako, 'di ba? Hindi nga ako ma-post masyado kung ano yung ginagawa ng mga Duterte and all. Yung ako hyper focus ko talaga is here. Yung bangag na totoong bangag naman at saka yung nakawan sa gobyerno na labanan. Wala akong pakialam sa iba. So, may mga nagtatanong, tatakbo ka ba, Miss Cathy? Ganyan, may gumagawa na, sinasama na ako sa lineup. As of this moment, wala po talaga. Ang tagal na nito. As of this moment, di ko masasabing, baka sa 2028 tumakbo ko. Kasi, kung tatanong nyo ako ngayon and all, at etong mga susunod na araw, wala ho talaga sa heart ko. Kasi, ako kasi, yung guide ng heart ko ngayon yung Panginoon eh. So, kung ano yung sasabihin niya sa akin, yun lang sinusunod ko. Nilagay niya ako dito, I guess, talaga. Hindi na nga guess eh, kasi hindi na ako tumigil, di ba? Kasalanan mo to, sis eh. Kasalanan ni Maharlika, mayroong katibinag. Oh, pero thank you. Kasi I have, nagkaroon ng additional na boses. Of na course. totoong boses. I'm para thankful. ilantad yung katotohanan kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Maraming Diyos ko sis, ang tagal natin hindi nag-usap. Ang dami Actually, tatanong sa akin. Ano daw? Sabi, okay pa ba yan si Maharlika? Atin pa ba yan? Wow! Naman. Kung meron kang hindi questionin dyan, dapat siya. Kasi una, wala siyang political agenda, hindi rin siya bayaran, hindi rin siya tatakbo. Di ba? Mag-isip ka pa dun sa mga may political agenda. Yan ba ang sagot mo? Naku, take ko naman, didepensan mo yung alindog ko. Ano naman, pa ba? Kasi ikaw, may mga gusto bang manira sa akin? So, actually, pagbibintangan minsan may mga nagsisend sa akin na ikaw ay tao ko. My God, tao kita. Hindi kita kaya bayaran, ano? Tao mo ako? Oh my God. May Grabe mga naman. ganyan, ha?
Alam mo sis, thinkers are doers. Mhm. Thinkers are doers. Kaya sila ganun mag-isip. Sila, kasi sila yung tao ng may tao sila ng mga bangag. Sila yung bayaran. So pag Well, sinabi nila, binato tayo na katulad ko, pag binato akong bayaran ako, ay talagang, hello, ikaw yung bayaran. Sino ba amo mo? 'Di ba? 'Di ba? yeah. Ba't umi-effort ka, papasok ka sa account ko? At least ako pumapasok ako sa account ng iba kasi pag nakikita ko yung post, sinungaling. I 'Di ba? think, thank you sa brought out ng issue na yan, na si atin pa ba si Maharlika. Mayroon naman din ako nagsabi, mayroon din may nagsabi sa akin tungkol dyan eh. Ikaw, dahil, na magkakilala tayo because I messaged you na magsalta ka about sa Bangag administration, did I ever, ask you to do this or not to say this, not to do that as pag bilang magkaibigan, bilang kasama sa laban. Sinabihan ko ba ng isang katibinag na parang minanduhan ba kita? Panghimasukan ko yung paninindigan mo. Hindi sis. Kasi from the beginning, hindi tayo magkakilala. Di ba natatandaan mo, tinanong kita, ba't mo to ginagawa? Natatandaan mo yun sis? Sabi ko, Yes. anong purpose? Anong motibo? Tapos dun ko nakita. Tapos nakita ko talaga yung sincerity mo. We talk. Tapos sa akin kasi very important pag pinag-usapan natin pamilya. 'Di ba? Yung nag-uusap tayo about our kids. 2 hours, 3 hours ang usapan Oo, natin bago grabe tayo, di ba? Alam Hindi nyo, natin pinag-uusapan politika. Yun ang hindi alam ng tao. We talk about lives, our lives. alam mo, pag Oo. binalikan ko yung kwento, sabi ko, my God, I spent like 2-3 hours sa babaeng to, hindi ko naman to kakilala. Then, chinika ko na yung mga buhay-buhay, tapos siya din. Sabi ko, di ba, remember those days? Hindi, nakakatawa nga sabi mo, 2024? grabe, nakwento ko na sa buhay ko, tapos tawa ka na tawa. Parang nakalimutan mo, hindi tayo magkakilala. Tapos sabi ko, oo nga, ako din. Oo, so doon nagsimula lahat yun. Oo. Kaya, At saka, pero, never mo akong tinuruan. Never mo akong tinuruang mag-hate. Di ba, I remember, natatandaan mo yung, eto, example ko sa lahat para lang alam ng karamihan, no? Yung Banateros, nung, what do you call this, nag-ano siya, na-invite ako na mag-guest sa kanila, is nag-isip ako. Kasi nakita ko, nung pinanood, sino ba to? Kasi hindi ko naman sila talaga kilala before, di ba? Tiningnan ko, sino sila. Tapos nakita ko, inaatake ka nung isa sa kanila, di ba? Alam mo, tinanong kita. May message me. Sinabihan kita, oo, sabi ko, sis, okay ba to? Sabi kong ganun. Kasi tinitira ka. Ano ba sila? Ang sinabi mo sa akin, hindi, okay lang yan, sis. Ganun talaga sa politika. Importante, pareho kami ng pinaglalaban. Hayaan mo lang. Puntahan mo. Wala kang sinabing anything. Para lang alam ng lahat, hindi niya siniraan, okay? In fairness naman din, sinabi ko rin to sa'yo, sis, sa Laban at Bay, never ka rin siniraan. Di ba? Sinabi ko rin sa'yo. Nung umupo ako doon, hindi rin nila, siguro naman, may respeto rin sila sa akin. They know I know you, di ba? So, hindi rin nila, ikaw, inano sa akin, tinira sa akin. Yun lang. magsisiraan na lang kami sa internet. Yes, sa internet. Yung personal. Yeah, go ahead, sis. Yeah. Pero hindi sila like ako, pareho kayong hindi bastos. Kapag may kaibigan or kakilala sila na ikaw, nakakilala na kausap mo or sila kakilala nila na kakilala ka. Hindi sila yun. Yun lang yung masasabi ko. So, hindi ho totoo na si Maharlika, dinidiktahan ako, na hindi totoong si Maharlika, may ano sa akin, ang tawag dito, may utos sa akin. Hindi ho niya kailangang utusan. May sariling isip po ako. Ayun. CCR lang ako. Magsalita ka Okay, dyan. go ahead. Yeah, okay. So, yun nga, mga palangga. That's good to hear, So, yes, nandito pa rin tayo nakatutok at pinag-uusapan namin ni Kathy. Dahil ang tagal na namin hindi na kami nakapag-usap. Pero, yeah, I mean, ako naman, mga palangga, ba't wala naman tayong inuutusan dito? Tsaka, I'm not the type of person na nandoon ka, nakita ko kasama mo yung kaaway ko, magagalit ako sa'yo. It's up to you to discover kung sinong tao sila. Then, ikaw mag-weigh ng things. Well, pinag-uusapan natin ngayon dahil papalapit na yung election, 2028. Nakita nyo naman kung gaano tayo talagang ka-diehard makikipaglaban noon. Pero ako, sana bago ang eleksyon, unahin natin yung problema talaga ngayon ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Ako
wala akong vested interest when it comes to politics. Alam nyo yan. Ulit-ulitin natin dahil kung gusto ko mapa-appoint, nagpa-renounce na ako ng US citizenship ko in the past, ng panahon ni PRRD, at nakisawsaw na ako sa kaguluhan ng politikang yan. So, ganun pa man, ako nakikita ko lang na dito sa maraming lumalapit kay Inday Sara, talagang dapat dobleng ingat, sis. Pero hindi mo, nakabalik na yung alindog mo. Pero kasi mahirap na ngayon ang bait-bait ng isang tao, no? Lalapit sa kay Inday o sa kanyang politiko, tapos later on tatraidorin ka. Totoo naman, sis. Totoo yun. Kaya ang hirap ng Marami politika. talagang ganon. Ako alam ko, hindi ako close kay BP Inday Pero yung pag napansin ko sa kanya, tsaka may nakausap naman ako na malapit sa kanya, ayaw na ayaw ni BP Inday, alam na alam niya pag sumisip-sip sa kanya. Oo. Alam na alam niya pag alam na gagamitin lang siya. Matalino siya doon. Kaya nga, a woman with few words siya Hindi siya masalita. Tapos sa mga namiminta sa kanya na hindi siya magaling magsalita and all, hindi lang talaga siya marunong magtagalog. Nahirapan siya. Ay, marunong siya magtagalog, pero hindi siya malalim ang pagkakatagalog. Fluent. Hindi, totoo yun. That's true. So ngayon, ako naman, sis, kasi syempre marami din mga nagme-message sa atin, may mga factions sa mga grupo-grupo. Normal lang yan. Marami pa mga factions na maano natin, na may encounter natin sa future. Kahit naman nga nun, sa mga bangag, may mga factions. And wala kasi talagang perfect when it comes to politics. Ngayon, magkakampi tayo. Tapos later on, pag lumabas na yung tunay na interest ng isang tao, yung mga vested interest. Pero ako, ang maa-assure ko lang, sa aking mga palangga, sa mga nanonood sa atin, kung magbabago man yung mga pananaw ko, later on, hindi ito dahil vested interest or dahil nakatanggap ako ng maleta, kundi para sa bayan, para sa katotohanan, para sa kaalwanan. Kasi sis, kung ulit-ulitin natin, kung gusto lang talaga natin lang, ako personally, kung gusto ko lang ng pera, hindi ko na sana binoljak ito mga bangag na ito. So baka nga ako siguro ang isa sa bag lady ni Lisa Tanas ngayon na nagta-travel all over the world at nagtatago ng kanilang mga pera kung saan-saan. But I chose, to do good, to do the right thing. Kasi, life is short. Sabi nga na, di ba? Naririnig natin, life is short. Mas maganda may peace of mind ka kung wala kang ninanakaw sa bayan. Di ba? Yes, alam ko, darating. Oo, go ahead. Darating ang panahon, like ngayon, sa mga events, di ba? May mga pagkakahati-hati. Normal lang yan. Yeah. Pero at the end of the day, sabi ko nga, ako particularly sa Europe, kasi na-meet ko talaga silang lahat, ang importante, naging magkaisa tayo, masaya tayo, kasi wala naman plano magpa-appoint yung mga taga-Europa doon. Majority, meron siguro mangilan-ngilan, 1, 2, 3. Pero yung pagmamahal nyo sa kay PRRD, yung pinakita nyong support ngayon dahil birthday ni PRRD, yung kasiyahan sa Malieveld, nako, sobrang successful ng event ninyo. Kung ano man, may mga eksena, may naninira behind the scene, let it go. Kasi sa laban natin, hindi talaga perfect. May mag-aaway talaga. Alam mo, may mga tatag, may si ganito, si ganyan. You just get along. Kasi itong laban natin, itong event natin, hindi ito para sa inyo o birthday ni ganito. This is about PRRD's birthday. Diba? Yung support natin sa kanila. So, ako, my God, it's been like 11 years na pala ako naging political vlogger na hindi ko sinasadya. I started 2015. Imagine mo, marami na ako natututunan na at the end of the day, pag dumating yung, na si Inday na, may makakaaway pa rin talaga tayo, nakaalyado natin. Ngayon pa lang, di ba? Meron ng pagkakahati-hati, But ang sa akin lang, sana yung mga nanonood sa akin, umayon kayo sa tama. Umayon kayo sa akin, kasi lagi ako nasa tama. Nasa tama ako lagi. At saka hindi ka rin nag-iisa dyan, sis. Kasi ako nabalitaan ko rin, marami rin nagsisend sa akin ng message na... Talaga? Ano daw? Wag nyo na i-follow yan. Wag yung panoorin, wag yung share si Kati Binag. May mga ganun ako. Pero hindi ko yung pinatulan. Ang sinabi ko, hayaan nyo lang ho sila. Ganyan ho talaga. 'Di ba? Parang, they see you, ang nakakalungkot dyan, rather than they see you as allies, they see you as
competition. Yeah, Diba? competitor. Samantalang Diba? Threat sila. simula't simula na lumabas ako, sis, hindi nga ako naging vlogger. 'Di ba, sis? I Ipinipilit ako. know. Marami nagsasabi sa akin. Tapos ang gusto ko, anong sabi ko, 'di ba? Sabi ko, sis, hindi okay, gusto kong tulungan yung iba. So gusto ko mag-guess na lang ako. So para at least mapuntahan sila ng mga tao, 'di ba? So Kasi- kung talagang yung interest ko ganun, di sana, at saka even yung show namin sa SMNI, last year pa yan, hindi lang namin magawa-gawa. Kasi Alam we mo have yun? to admit, nung lumabas ang Kati Binag sa show ni Maharlika, talagang multi-million viewers tayo. So, you Yes. know, yung mga nagnanais, medyo nainggit, di ba? Gusto nilang, ma-interview ka kasi clout chasers talaga yung iba. Totoo naman yun, di ba? Ako naman, I give you time. If you're ready to speak, then speak up. Di ba? Hindi kita Yeah. pinilit. Pero, you made the right choice. Di ba? May You know, konting I yabang guess, yun, sis. sabi ko nga, no, out of the blue, di ba sabi ko nga, when I was in the States, I was praying, talagang nag-isolate ako sa sarili ko. Then, nangyari lang to, nag-start to sa Voltes 5 ko. Alam mo, na sis, naintriga ang mga tao. Tapos ikaw, yung mga bigla kwento kang mo, binigyan ng Diyos. Yeah. yung mga kwento mo nun, hindi na pa natin na ilalabas yun. Dapat Yeah. mailabas yun. Oo. Oo. Dapat Sige. mailabas yung mga pang-aapi Ano? nila. When Ano you're ba nga? ready. Yeah. When you're Yes. ready. I'm not, Yes. forcing you to expose it, pero Yes. grabe yun, ha? Kati Binag, alam mo, kung na-diary ko lang ang mga kwento nito, yung mga kwento mo, my God, you're a strong woman talaga. But ganun pa man, sis. Ako, eto lang ako, patuloy na umaayon sa tama. Kasi, ang hirap ng politika talaga. Swerte lang tayo kung ang mga sinusuportahan natin na itaguyod niya or i-maintain, i-sustain niya yung tiwala ng tao, no? Na Correct. we're praying for Inday Sara na hindi siya maging katulad ni Bangag, 'di ba? Pero nakita naman natin sa Davao I don't think na may doubt pa tayo sa kanya. Nakita naman natin kung ano yung ginawa nila sa Davao, 'di ba? Na-improve nila yung Davao. Pero ako bilang isang ipinanganak sa Pilipinas, kung tutuusin sabi ko nga, ano ba 'tong dinadaldal ko, 'di ba? Hindi naman ako babahain kapag may baha sa Pilipinas. Pag may crisis, hindi naman ako madadamay kasi nandito Correct. ako sa Amerika. At siguro kasi hindi talaga mawawala. Sabi nga, magtatagalog ako ng malalim. Maiwawaglit sa aking tagipusoon, sa aking puso na naging half of my life na spend ko sa Pilipinas. 'Di ba? Not really half of my life, 'di ba? Like, one-third. Okay? One-third ng buhay ko. O two-thirds pala, not one-third. Two-thirds na buhay ko sa Pilipinas, one-third dito sa Amerika. So, naranasan ko kasi yung mga naranasan ng mga ordinaryong Pilipino na talagang hindi tayo makalaya sa kahirapan, pananakop, literal na pananakop. Kaya ganito talaga sincero or ka-strong yung paninindigan ko na hanggang sa ngayon ay nakikipaglaban ako. Maalala ko lang ito kasi may mga nag-message sa akin pala na, Ma'am Marlica, bakit walang event sa Los Angeles sa birthday ni PRRD? Gusto ko lang po sabihin sa inyo na unang-una, I was busy kasi nga, ang mga assassins ko kasi nasa LA. Okay? Hindi ganon kadali magpa-event sa akin. Sa Australia, sa Austria, pakalat-kalat ako Sa Europa, pakalat-kalat ako. Kasi yung mga inatasan na mga manggugurgur sa akin, nasa Amerika. So remember, kung titignan ninyo yung mga events ko, nag-hire ako ng security. And that's couple of $1,000, I don't have that capacity to, to sustain. At ayokong i-risk yung buhay ko. Kaya nga dapat surprise guest ako sa Vegas. Hindi ako nag-oo, kaso lang talagang wala akong tulog. Wala akong tulog dahil nag-abang ako sa dahig. Kaya hindi ako natuloy. But again, yung mga taga-Vegas, kaya lang, magsisimula na siguro yung event nila ngayon, 6:50 na. So sa Vegas, meron silang event. Ako naman, ang support ko, pwede mo akong karayin, wag lang sa LA. Kasi nandito, nag-aabang yung mga assassins